itong hinihingi naming audit o investigasyon ng nakaraang eleksyon, ito ay para masigurado natin na kung merong anomalya, hindi na ito mauulit sa 2028 election at para makumbinsi ang COMELEC at para makumbinsi ang lahat na bumalik tayo sa manual counting. Kasi sa manual counting, at the precinct level, merong mga watchers na bibigyan ng kopya ng election return. So at least yung mga tao at yung mga representante ng mga political parties at yung media, meron tayong datos na hinahawakan. Pag vote counting machine yan, ano yung ibibigay sa atin? Kasi hindi naman tayo kasama sa pagbilang. What if yung programa sa loob ng computer ng vote counting machine, meron siyang pre-program na yung datos na ilalabas nito ay magkaiba sa boto na ginawa ng tao. Yun yung dapat natin ma-audit, yung mga haka-haka dyan, at dahil maraming ring reklamo na nagsasabi na iba yung inilagay nila, sinade nila sa balota, pero yung lumabas sa resibo, ibang pangalan, marami tayong narinig at merong mga witness na willing mag-testify, sinabi namin yan sa Senado, um, dapat magkaroon talaga ng isang audit at yung pinakamabilis na paraan ay through a Senate investigation. At kayo po ay kasama ni Attorney Torreon doon po sa Senado nang kayo po ay maghain ng motion o ng panukala o ng isa pong mungkahi para po paimbestigahan ang 2025 midterm elections. Sa inyo po bang palagay, may pag-asa tayong papaboran ng liderato ng Senado ngayong nasa kabilang panig po sila noong nagdaang eleksyon? Tinutukoy ko po si SP Soto at si Senator Lacson. Tayo po ay umaasa na magiging tama ang desisyon ni Senate President Soto at ni Blue Ribbon Chairman Ping Lacson na magkaroon ng investigasyon tungkol sa naganap na Mayo 2025 election. Kasi importante na lumabas na maging malinis ang naging halalan at para na rin preparasyon para sa darating na presidential election. So, ako'y nananalangin na sana hindi maging partisan at yung kanilang gagawin ay trabaho lang para malaman natin yung katotohanan. Opo, Attorney, alam mo naman, sila po ay nasa ilalim ng alyansa sa Bagong Pilipinas. Pero be that as it may, kayo po naman ay nasa panig ng Duterte Senate slate. Pero marami kasi ang nagtatanong, Attorney, ito bang hakbang na ito ay timely dahil alam niyo naman po, marami ding issue na kinaharap ngayon ng Senado, especially yung mga panawagan naman din na ipagpatuloy yung ating investigasyon sa flood control anomaly. Konektado yung dalawa kasi dahil nga sa flood control anomaly at yung mga malalaking issue ng korupsyon, maraming panawagan na dapat magbitiw si Pangulong Marcos. Pero sa totoo, sa tingin ba ng tao ay voluntaryong aalis sa pwesto si Pangulong Marcos? Ang kasagutan dyan ay hindi. Dahil pag umalis siya sa pwesto, alam niya na maraming kaso siyang kakaharapin at baka makulong siya. At masisira yung buong pamilya niya. Lalo na, inaakusahan sila na gumagamit ng illegal na droga. So, yung legal na pamaraan para magkaroon ng pagpapalit ng liderato at yung malinis at nasasaayon sa konstitusyon ay yung eleksyon. At may mga katulad natin na naniniwala na kung hindi magboboluntaryong umalis si Pangulong Marcos, dapat meron tayong isang paraan na demokrasya yung susundin at yun yung eleksyon. Kasi pag hindi natin sinunod yung na ayon sa batas, yung mga magsasalita at yung gagawa ng paraan na
mapaalis si Pangulong Marcos, no, na outside sa konstitusyon, ay makakasuhan at baka lumala pa, magkaroon ng isang labanan yung mga magkaibang grupo. So, para maiwasan yan, dapat i-assure natin yung sambayanang Pilipino na ang eleksyon sa Pilipinas ay malinis at patas. Ito na lang yung paraan rin, yung pag-file ng request sa Senado na magkaroon ng Senate investigation. Ito yung pinakamabilis na paraan para mabuksan ang mga balota na siyang isang bang nakasabay sa investigasyon. Pagbuksan ng mga balota, maikumpara natin yung hard copy ng balota kung saan natin nilagay o nag-shade tayo ng ating boto, ikukumpara ito sa soft copy ng vote counting machine at sa inilabas nitong resibo, at ikukumpara rin ito sa transmitted copy o result na nabase ng COMELEC. So, dapat yung mga tatlong dokumentong ito at yung isa soft copy, yung record dyan, ay magtutugma. Kasi pag napatunayan sa huli na yung inilabas na report patungong COMELEC ay magkaiba sa balota, ibig sabihin, hindi accurate ang vote counting machine at ito'y pwedeng manipulahin. At kung mapatunayan yan, wala nang magagawa ang COMELEC kasama si Chairman Garcia kung di ma-endorso na yung susunod na eleksyon sa 2028, gawin na nating manual counting sa precinct level. Yung mga nananawagan na palitan o i-impeach si Chairman Garcia, kahit ma-impeach si Chairman Garcia, wala tayong assurance na malinis yung susunod na eleksyon. Dahil papalitan lang siya ng panibagong pili na opisyal ng Malacanang. At sa tingin nyo ba, yung kung merong napatunayan na mali na ginawa ni Chairman Garcia, sigurado ba tayo na hindi rin uulitin yan? Kaya yung pinakaparaan ay dapat bumalik tayo sa manual counting at the precinct level, pero bago yan magawa, kasi nag-i-insist yung COMELEC na dapat vote counting machine, dapat mapatunayan natin na yung paggamit ng vote counting machine ay pwedeng mamanipula. Tsaka, attorney, no, gaano kahalaga na masagot itong 17 million na overvotes o overvoters sa nagdaang 2025 midterm elections? Imagine, 17 million, parang sinasabi na walang mga utak yung 17 million na nag-overvote. Ganon talaga karami, Attorney J.V. Hinlo? That is correct. That also shows na illogical yung naratibo tungkol sa nangyaring eleksyon. Kami sa Duterte 7, yung mga hindi na deklarara na manalo, hindi na namin makukuha ang pwesto kahit mapatunayan na merong dayaan kasi hindi kami nag-file ng election protest. So, itong hinihingi naming audit o investigasyon ng nakaraang eleksyon, ito ay para masigurado natin na kung merong anomalya, hindi na ito mauulit sa 2028 election, at para makumbinsi ang COMELEC at para makumbinsi ang lahat na bumalik tayo sa manual counting. Kasi sa manual counting, at the precinct level, merong mga watchers na bibigyan ng kopya ng election return. So at least yung mga tao at yung mga representante ng mga political parties at yung media, meron tayong datos na hinahawakan. Pag vote counting machine yan, ano yung ibibigay sa atin? Kasi hindi naman tayo kasama sa pagbilang. What if yung programa sa loob ng computer ng vote counting machine, meron siyang pre-program na yung datos na ilalabas nito ay magkaiba sa boto na ginawa ng tao. Yun yung dapat natin ma-audit. Yung mga haka-haka dyan,
At dahil maraming ring reklamo na nagsasabi na iba yung inilagay nila, sinade nila sa balota, pero yung lumabas sa resibo, ibang pangalan, marami tayong narinig at merong mga witness na willing mag-testify, sinabi namin yan sa Senado, um, dapat magkaroon talaga ng isang audit at yung pinakamabilis na paraan ay through a Senate investigation. Opo, tsaka nakasaad po sa ating pong konstitusyon na pinasasabi sa COMELEC yung kanilang mga tungkulin na maging malaya, maayos at credible po ang mga halalan sa bansa. Pumapasok po doon yung konsepto ng electoral integrity, Attorney JV. Gaano kahalaga, sir, na yung right of suffrage, lalo na yung mga kabilang sa sinasabing 17 million na mga nag-overvote, ay maibalik sa paparating na 2028 midterm elections? Baka naman kasi, sir, umabot na sa 20 million o maging 30 million ang overvotes sa susunod na eleksyon. At napaka-crucial niyan, sir, dahil ito po ay presidential polls. Yung bansa natin sa ngayon ay hati na. Hati na. Meron na ngang panawagan yung iba, no, sa kanilang opinion na dapat maghiwalay na yung Mindanao at Visayas sa Luzon. Hating-hati na tayo. Sa political spectrum, merong DDS at merong DDH, yung Duterte diehard supporters at yung Duterte diehard haters, no? Naggrupo na, nagkasama-sama na yung pink, yung pula, yung leftist, yung Marcos, kalaban sa mga kaalyado ng mga Duterte. So, pag hindi natin naisaayos ang eleksyon na mabigyan ng isang demokrasyang paraan na magpili ang mga tao ng kanilang leader, lalo tayong magkawatak-watak, lalo tayong magkakagulo after 2028 pag may hinala yung matatalo na merong malakihang dayaan. Kaya dapat, no, for the national interest at sa national security ng bansa natin, para maiwasan ang posibilidad ng marahas na pagkakahati ng ating sambayanan, dapat bigyan natin ang mga tao ng isang malinis at isang patas na eleksyon. At trabaho yan ng COMELEC. Uulitin ko, kahit palitan o ma-impeach si Chairman Garcia, kahit mapalitan ang mga commissioners na kasama ni Chairman Garcia, papalitan lang sila ng bagong appointees ni Presidente Marcos. Kaya yung pinakasolusyon para ma-assure yung opposition, na kasama dyan ang PDP Laban, na at least may tsansa ang opposition na marinig ang boses na maihalal ang gusto naming presidente at yung gusto naming mga senador at mga mapipiling mga opisyal. Ito'y dapat ma-assure na yung bilangan ng boto sa presinto ay gawing manual para nakikita sa mata at may counter-checking yung ilalagay sa blackboard at ilalagay sa papel. At may kopya yung mga watchers ng resulta per precinct. Yun lang ang paraan.